said anything was possible for them that believe. And we believe. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus. Yes, you do, Lord. Oh, you reign over sickness. You reign over poverty. You reign over fear. You reign over anything that we would go through. Oh, that's it. Come on, church. Jesus reigns. He reigns over it all. Oh, thank you, Jesus. I have received all you have done. I have been healed. You've overcome. Now I can see that battle is won. I've been set free. You've Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating confession of faith. Atin po itong ideklara at basahin po natin ito ng sabay-sabay. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Habang tayo po'y nakatayo, tayo po'y makibukas sa ating pong teksto. Makibukas po tayo sa Ephesians chapter 1, verse 3 hanggang 14 po. Ephesians chapter 1, verse 3 to 14. At atin po itong basahin ng sagutan. Ako po sa verse 3, kayo po sa verse 4, at sa last verse po sa verse 14 ay sabay-sabay po tayo. Ephesians chapter 1, verse 3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Praise be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. And He made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Christ. In Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will.
And you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in Him with the seal and promised Holy Spirit. Altogether, with a deposit guaranteeing our inheritance and the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Tayo po'y pasamandaling manalangin. Salamat, Panginoon, sa pagkakabasa ni pong banal na salita at patuloy mo itong pagpalain sa buhay ng bawat isa. At sinamin patuloy na itinataas, pinagkakatiwala ang gawain ito, maging salita mo, Panginoon, na aming mapagninilayan. Patuloy mo nga itong pagpalain sa buhay ng bawat isa. Ito ang panalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Makakaupo na pong bawat isa. Anong date na po ngayon? 16. Nung Friday ay 14. No? Ano ba yung common na sineselebrate kapag 14? No? Yung mga common, no? Kung hindi man common sa atin, common sa ibang mga tao, yung mga nagse-celebrate ng sabi nila, it's a Valentine's Day, it's a Heart's Day, ano pa ba? Month Day, no? Araw ng mga puso, no? Nagkalat yung mga pulang kasuotan at marami nakapula sa atin ngayon, extended. No? Yung mga flower shop at yung mga tindahan ng mga chocolates and cakes ay blockbuster po. Halos wala ka na mabiling bulaklak, chocolates, tsaka po ng mga cakes po. Pero no, sino po rito yung mga nakatanggap ng mga flowers? Nakatanggap ng mga flowers, ng chocolates, cakes, o anything na binigay po sa atin. Na marami po mga nagbigay po sa atin. Lalo po ng mga flowers at saka mga tsokolate po. Yan po ay ibinigay po sa atin ng ating mga mahal sa buhay. Yung iba naman po ay ano ba yun, mga suitors po natin, mga merong nililiyag, no? Niregaluhan po, yung mga mag-sweetheart, niregaluhan po niyan. At sa mga hindi po nakatanggap ng mga cakes, nakatanggap ng mga chocolates, sa mga hindi po nakatanggap ng mga bulaklak, no? Huwag po tayong mag-alala, no? Huwag po tayong magselos, no? Huwag po tayong mag-alala po sa mga tao po na hindi po nagbigay sa atin. Huwag po tayo mag-alala dahil hindi tayo nakatanggap, hindi tayo nabate ng Happy Valentine's or Happy Heart's Day, na huwag po tayong mag-alala. Dahil yung mga bagay po na yan, yung bulaklak, pwede po yung malanta, ilang araw lamang po. At yung chocolates po na meron tayo, pwede po yung matunaw, no? Melt in your mouth, sabi po. No? Pwede po matunaw yan, yung cakes, pwede po ma-expire. Ang pinaka maganda po ay meron po tayong natanggap na mga bagay na hindi kailanman matutunaw, hindi kailanman ma-expire, hindi kailanman mawawala, at hindi kailanman malalanta. Meron po tayong mga blessing po na natanggap po mula po sa ating Panginoong Diyos. Kagaya po sa binasa po natin kanina, ito po yung mga tinatawag na mga spiritual blessings in Christ. May mga pagpapala na po tayong tinanggap po. Na tinanggap na po natin na hindi kailanman masisira, hindi kailanman pwedeng nakawin, hindi kailanman pwedeng mawala dahil ito po ay pinagkaloob po sa bawat isa po sa atin. Ang ating po nga pag-ninilayan po sa oras po ito is about spiritual blessing in heavenly realms. Ito yung mga spiritual blessing po na kaloob po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Sabi po ni Apostle Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, to the saints in Ephesus, the faithful in Christ Jesus. Verse 2, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. To the saints in Ephesus, sa mga hinirang,
doon po sa lugar sa Ephesus to the saints. Ibig sabihin, ito po ay isinulat ni Apostle Paul dito po sa mga buhay na mananampalataya. Like ko po sinasabi, ina-address po ni Apostle Paul yung kanyang mga kapwang mananampalataya na saints. Sa atin po, no, nung tayo po nandun pa sa dating simbahan, ang tawag natin sa mga saints ay ano po, no, bigay kayo ng isang saints na kilala nyo. No, si Saint Peter. Parang, sino po may Saint Peter dito? No? Saint Peter, Saint John, Saint Paul, ano pa? Saint Jude. Si Mary ba Saint? Saint Mary. No? No? Yun po yung mga kilala nating mga santo o saints. Pero dito po sa binanggit mo ni Apostle Paul, to the saints in Ephesus, hindi po ito yung mga patay na mananampalataya, kundi ito yung mga buhay na mananampalataya sa panahon po nila. Kaya kung tayo po yung mananampalataya, tayo pala ay santo. No, tayo pala ay mga mananampalatayang santo, no, na buhay na mananampalataya. No, yun po yung saints na tinatawag. No, kaya sabi mo sa katabi mo, uy, saints ka pala. Saints ka pala, no? To the saints in Ephesus, the faithful in Christ Jesus. Ito yung mga mananampalatayang tapat sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, dito po sa talata pong ating pong binasa, ano po ba yung mga spiritual blessing na ipinagkaloob na raw po sa atin ng ating Panginoong Diyos? Kasi sabi po rito, ipinagkaloob na po sa atin. Ibinigay na po sa atin itong mga biyayang ito. Kung wala man tayo natanggap na biyaya na rose, wala man tayong biyaya natanggap ng mga bulaklak, o wala man biyaya tayo natanggap ng mga chocolates, magpasalamat daw po tayo. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. Dahil biniyaan niya tayo ng ganitong mga pagpapala. Binigyan na po tayo. No, hindi po ibibigay pa lang, kundi ipinagkaloob na po sa atin itong mga pagpapalang espiritual. Ang kausap po ni Apostle Paul po dito ay mga mananampalataya sa Ephesus. Hindi po mga unbelievers, kundi mga believers in our Lord Jesus Christ. Sa verse 3, praise be to the God and Father of our Lord Jesus, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. No, ito po sa mga blessing na pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoong Diyos. No? God the Father chose us before the foundation of the world. No, ipinagkaloob po ng Diyos Ama itong mga biyayang ito bago pa man lalangin o likain ng ating Panginoong Diyos itong sanlibutan. No? May similarities po ito doon sa napag-aralan po natin last week. Chosen by God. Chosen by God. Pinili. For He chose us in Him before the creation of the world. No? Para saan? To be holy and blameless in His sight. To be holy and blameless in His sight. Pinili na tayo. No, isa po yan sa mga blessing po, isa po yan sa mga biyaya na ibinigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Tayo po'y pinili. Pinili ka po ng ating Panginoong Diyos para tayo gawing banal at walang kapintasan sa Kanyang harapan. Kaya magpasalamat ka. Sabi ni Apostle, praise be unto God. Purihin ng Diyos dito sa mga biyayang ito na ipinagkaloob niya sa atin. God chose us in Christ. No, hindi po tayong pumili sa ating Panginoong Diyos. Hindi kailanman tayo pumili, kundi tayo po ang pinili ng Diyos. Out of 7 billion na population po sa mundo po natin, hindi po ba isang biyaya po yan na alam mo na ikaw'y pinili ng Diyos out of 7 billion? Out of billions na tao sa buong mundo, isa ka sa pinili ng Diyos. Hindi ba biyaya yan? Hindi ba yan isang pagpapala na nagmumula sa ating Panginoong Diyos? God chose us in Christ before He created the world and all that is in it. Espesyal yung pagkakalikha sa atin at tayo pinili niya, no, na maging kawangis po ng ating Panginoong Diyos. He predestined us, no, to be adopted
adopted to His Son. He predestined us. Itinalaga na po tayo. Bago pa man lalangin ng sanlibutan, bago pa man magkaroon ng foundation, itong mundo po natin, nasa isipan na po tayo ng ating Panginoong Diyos. O nasa isipan ka na ng ating Panginoong Diyos na Kanyang pipiliin upang Kanyang iligtas at upang Kanyang bigyan ng mga pagpapalang ito. Accordance to His pleasure and will. In Christ, He predestined us to adoption as sons through Christ. No? Predestined. Itinalaga. Tayo po itinalaga na po ng ating Panginoong Diyos upang maging Kanya. And God's will is to bless us. Ito yung isa sa mga pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Tayo po ay Kanyang pagpalain. Ito yung isa sa mga biyaya ng ating Panginoong Diyos na tayo ay Kanyang pinili upang Kanyang pagpalain. Hindi man tayo nakakaranas ng mga material na mga bagay, pero yung mga spiritual blessing ay ipinagkaloob na po sa bawat isa po sa atin. Isa po yung blessing po na nagmumula po sa ating Panginoong Diyos. And God has freely lavished His grace upon us. And God will use our life to praise and worship Him. Ito nga buhay na bigay po sa atin, nawa ito'y magamit po natin. Kung natatanggap po natin mga biyaya at pagpapala sa ating Panginoong Diyos, ano po yung isinusukli natin sa Kanya? Yung ating pagpupuri, yung ating pagsamba, yung ating pasasalamat. Remember yung ating napag-aralan sa mga nakarang araw, yung 10 ketongin, na isa lamang yung bumalik upang magpuri sa ating Panginoong Diyos. No, yun po yung nais ng ating Panginoong Diyos. Kung tayo pinagpapala ng ating Panginoong Diyos, nakarasan ng mga pagpapala, kahit mga material na bagay, in return, we need to worship God. We need to worship Him dahil dito sa mga biyayang pinagkakaloob niya po sa bawat sa po sa atin. No? God chose us to be holy and blameless before Him. And God's purpose is done according to His kindness. Ano na po yung mga ginagawa po natin sa ating Panginoong Diyos? Kapag alam mo na ikaw ay pinagpala, at alam mo na ikaw ay pinagpapala ng ating Panginoon Diyos, hindi lamang po sa mga material na bagay at maging sa mga oras po nito. Yung pagpapalang spiritual na ipinagkaloob na po sa iyo. Ipinagkaloob na po sa bawat sa atin. Ano yung ating magiging initial reaction kapag nalaman po natin? Kapag kayo po ay tumama sa loto ng 100 million, anong gagawin nyo at ano inyong reaction? Ano una yung reaction kapag kayo ay tumama sa loto? Wag na loto, wala tumatayang Christian sa loto, no? Wag na po siguro loto. Kapag ikaw ay nanalo sa isang raffle ng grand prize, ano yung maging initial reaction mo kapag nalaman mo ikaw yung tumama? Diba tuwan-tuwa ka? No? Kaya ka magpapasalamat. Magpapasalamat ka ba sa nanay mo, sa tatay mo? Di ba magpapasalamat ka doon sa coordinator, ano ba, kung sino yung may pasimuno itong raffle na ito, di ba nung magpapasalamat, laging ang pasalamat, thank you doon sa, at napakasaya po natin. Nandun yung kagalakan. How much more kapag nalaman mo na meron ka palang pagpapalang spiritual na nakalaan sa atin, bago pa man tayo likain, bago pa man tayo isilang, meron pagpapalang nakalaan sa atin. Yung mga anak po natin, ano kaya magiging reaction din nila kapag nalaman nila na bago pa pala sila isilang, ay meron na pala silang mga manang lupa. Yung lupain pala na kailang mga magulang ay iyong mamanahin, no? bilang anak ng iyong magulang. Ano kaya magiging reaction mo? Di ba? Matutuwa ka, magagalak at magpapasalamat ka doon sa nagbigay ng pagpapala na yon. No? No? God's will is to bless us. No? Isa po yun sa mga biyaya po ng ating Panginoong Diyos na tayo po ay pagpalain. Hindi man tayo pinagpapala materially, pero spiritually, tayo po ay Kanyang pinagpala na po. Bonus na lang po itong mga material na bagay po na nakikita at nakuha po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Mas higit na mainam, mas higit na mabuti
ito mga spiritual blessing po na ito na pinagkaloob na po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Pangalawa po, hindi lamang po yung God the Father ang pumili po sa atin, maging ating Panginoon Jesucristo, God the Son redeemed us through His blood. God the Son, or our Lord Jesus Christ, redeemed us through His blood. Now we have redemption through the blood of our Lord Jesus Christ. Tayo po'y tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ano yung tinubos po sa atin? Yung ating mga karumihan, yung ating mga kasalanan, yung ating mga iniisip na hindi maganda, yung mga kasalanan ginagawa natin, yung mga pananalita natin. Yan po yung tinubos po ng ating Panginoon Jesucristo. Tinubos po tayo sa mga kasalanang iyan. Imagine, isang makasalanang tao na tutubusin ng isang banal na Diyos. Na hindi ba isang pagpapala po yan? Di ba isa po nga spiritual blessing na dapat natin ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos na tayo ay patungo sa kapahamakan, pero hinango niya po tayo. Mula sa putikan hanggang sa panibagong buhay na kasama po ng ating Panginoong Diyos. Di ba isang pagpapala po yan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos? Na tayo kanyang iniligtas o inililigtas sa tiyak na kapahamakan. And we are justified. Pinatawad yung ating mga kasalanan. We have forgiveness of our trespasses. Merong kapatawaran sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapag tayo nagkakasala, ihingi po natin ng tawad itong mga kasalanan na ito. Huwag nating itago itong mga kasalanan na nagagawa natin, naiisip natin, nasasabi natin bagkus, ihingi natin ng tawad sa ating Panginoong Diyos. We have forgiveness. May kapatawaran po sa mga taong humihingi ng tawad sa ating Panginoong Jesucristo. Paano po tayo patatawarin kung naman po tayo humihingi ng tawad? Paano tayo makaranas ng kapatawaran kung hindi naman natin inaamin ang ating mga kasalanan? We are justified. Pinawalang sala na po tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya mapalad po tayo dahil isa yan sa mga spiritual blessing na ipinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon Diyos. We are justified, pinawalang sala. Kung tayo ay nakakulong for 20 years, at isang araw nalaman mo na ikaw pala ay pinawalang sala na at makakalabas ka na ng kulungan. Diba? Ano yung pakiramdam mo? Free at last. Malaya na ako. At may kagalakat, mayroong pagpapasalamat sa mga pangyayari pong ito. At maging sa buhay din po natin. Kung alam natin na tayo pala ay pinatawad na sa ating mga kasalanan, isa yung biyaya na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Ano po yan ha? Walang bayad. Free. Pinatawad tayo ng libre, pinatawad tayo ng ating Panginoong Diyos, at nawa ay patuloy na mamuhay sa tinatawag na kabanalan. We are justified before Him. Positionally, we are righteous in the sight of God. No, positionally. No, hindi pa po absolute yung ating pong pagiging righteous sa harapan po natin, Panginoon. But positionally, dahil sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, dahil sa dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo, at ini-apply sa bawat isa po sa atin, ang dugong ito ang naglinis po sa ating mga kasalanan. That's why we are justified before God. Yung righteousness po ng ating Panginoon Diyos ay ipinatong at ibinigay po sa bawat isa po sa atin. Kaya itong righteousness po na ito na nakikita ng Diyos Ama, ito yung righteousness na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapag tinitignan po tayo ng Diyos Ama, hindi na po yung pagkatao natin nakikita. Ang nakikita na po sa atin, yung ginawa ni Kristo po sa atin. Ang nakikita po sa atin, yung dugo ni Kristo na naghugas po sa atin,
Kaya nga po tayo pinatawad na ng ating Panginoong Hesukristo, and we are righteous in the sight of God, positionally. And He has made known to us the mystery of His will. Ito yung tinatawag ni Apostle Paul na matagal ng panahon na itinago, no, na nalihim sa lahat ng mga tao, na inihayag po sa kapanahunan po natin. He has made known to us the mystery of His will. Ito yung kaligtasan sa mga hentil. Ito yung kaligtasan na in-extend po dito sa mga hentil na kagaya po natin. Kaya magpasalamat po tayo. Isa po yan sa mga dapat natin ipagpasalamat na spiritual blessing in Christ, dahil tayo man ay mga hentil ay nakaranas po ng kaligtasan. Before, ang kaligtasan po ay para sa mga Hudyo. Doon sa mga bayang hinirang lamang na ating Panginoon Diyos, sa mga Israelita, sa mga Jews na tinatawag, sa mga Hebreo. Hindi po kasama yung mga hentil po doon. No, yun po yung mystery po na matagal na po nga nakatago at ngayon po ay nireveal na po ng ating Panginoong Hesukristo. No, God the Son redeemed us through His blood. He has made known to us the mystery of His will. Ito yung kanyang kalooban na iligtas maging ang mga hentil. Kaya salamat po sa ating Panginoong Diyos sa spiritual blessing na ito, na in-extend niya po yung kanyang kaligtasan sa atin. Tayo po bilang mga hentil. No? Sino po rito mga Hudyo? May Hudyo ba rito? Wala. Kapag Hudyo, galing ka po doon sa, sa lahi ng mga Hudyo po talaga yun. Pag sabing Jew. Tayo po, ang ating pong lahi ay, kung di po tayo Hudyo, tayo po yung mga hentil. Tayo po yung mga tinatawag noon na mga pagano, yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, walang pagkilala sa Diyos. Namumuhay sa kasalanan. Yan po yung tingin sa atin ng mga Hudyo before sa mga hentil. Tayo yung mga talagang, sa salitang kato, mga pusakal na makasalanan. Sila yung mga banal na tinuturing nila. But praise be unto God. Sabi po ni Apostle Paul, praise be unto God. Dahil na-extend yung salvation po sa bawat po sa atin. At isa po yan sa mga biyayang kaloob po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili sa ating mga kasalanan. Hindi natin kayang iligtas sa ating mga sarili patungo sa impyerno. But praise be unto God. Dahil sa spiritual blessing na to, tayo po'y kanyang iniligtas. Tayo po kanyang pinili. Wala pa man yung sanlibutan na nasa isipan na po tayo o nasa isipan ka na ng ating Panginoong Diyos. Kung ang mga anak po natin kapag umaalis ng bahay o pumapasok o nagtatrabaho, ibang isipan ng magulang sa kanyang anak. Iniisip natin, Lord, sana ligtas yung anak ko. Lord, bigyan mo siya ng karunungan. Lord, sana kumain na siya ngayon. Lord, pag uwi niya, ingatan mo siya. Nasa isipan natin ang ating mga anak. The same thing. Wala pa man tayo ay nasa isipan na po tayo ng ating Panginoong Diyos. No? Paano nangyari? No? Wala pa tayo pero nasa isipan tayo ng ating Panginoong Diyos. Because He is God. He is omniscient God. Siya ay makapangyarihan kaya alam niya po ang lahat ng bagay. Bago pa man mangyari ang isang bagay ay alam niya na po. At bagi sa buhay po natin, wala pong nalilingid po sa Kanya. Lahat po ay alam niya sa buhay po natin. No, He has made known to us the mystery of His will. Kaya ito pong bibiyayang kaloob po sa ating Panginoong Diyos na inihayag niya na po sa bawat sa po sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita through His Word. No, hindi po sa mga manghuhula. Hindi po doon sa mga tinatawag lang sa mga cards. Mga tarot cards. Hindi po sa pamamagitan ng mga bolang kristal. Hindi po sa pamamagitan ng mga iba't ibang mga manghuhula na wala na mga napatunayang katotohanan. Bagkus kinasusuklaman ng ating Panginoon Diyos ang mga practice po na yan. Ito yung biyaya po na inireveal po sa bawat po sa atin, yung kaligtasan ay present na po sa lahat ng mga
sumampalataya po sa ating Panginoong Jesucristo, lalo po sa mga hentil na kagaya po natin, na ipinagkatiwala yung kaligtasan sa ating Panginoong Jesucristo. Pinagkatiwala po natin ang ating buhay sa ating Panginoong Diyos. Yung mga sumampalataya kay Jesucristo. No, yun lamang po ang naligtas. No? At pangatlo po, hindi lamang po ito'y gawain ng Diyos Ama, at sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, maging ang banal na Espiritu po involved din po dito sa mga biyayang kaloob po na ito sa bawat po sa atin. Pangatlo po, God the Spirit sealed us that we may realize the word of truth. Ito yung banal na Espiritu. Isa sa mga kumikilos po dito po sa kaloob na ito na biyaya. Sealed with the Holy Spirit. Tayo po'y sinelyuhan ng Santong Espiritu. Ang bawat mananampalataya po ay may selyo. Kung nga sobre nyo po ay kapag pinadala nyo po ay may selyo, makakarating po yan sa patutunguhan. At tayo po'y sealed with the Holy Spirit, sigurado pong tayo po'y makakarating sa ating patutunguhan. Kasama ng ating Panginoong Jesucristo, kasama ng ating Panginoong Diyos. Having believed the gospel, we were sealed in Him with the Holy Spirit. Sealed with the Holy Spirit. Kung meron lang po tayo mga sensor po dito, para malaman po natin kung sino po talaga yung tunay na mananampalataya, yung tunay na maselyo ng Holy Spirit, makikita po natin. Kung meron po tayong sensor, na kagaya ng ating Panginoong Diyos. Yung mga naglalakad po dyan sa kalsada o sa inyo pong lugar, kapag may nakita kayo mga naka long sleeve, naka necktie, naka white na long sleeve na polo shirt, polo, tapos may mga backpack na dala, no? Tapos naka dress po talaga sila. Ano sila ang tawag sa kanila? Diba? Identified sila as Mormons. Yung mga naglalakad sa isang grupo, minsan may mga babaeng matatanda, talagang mga gagandang suot nila. Tapos minsan nandiyan sa kalsada, may dala silang, may placard sila na doon. Tawag po doon? Yung mga Jehovah's Witnesses, kilala po natin yan. Tignan po natin, sila ay identified natin sa kanilang itsura pa lang. Lalo yung mga Mormons. Pag naglakad sa kalsada, malayo pa lang, alam mo na kasi lagi sa mag-partner, laging dalawa. Hindi po sila mag-isa, kundi laging dalawa po sila. Alam na po sila, kilalang kilala. Pero tayo, kapag naglalakad po ba tayo sa kalsada, malayo pa lang ba o malapit na tayo sa ating mga kakilala, na-identify ba tayo na Kristiyano? Na-identify ba tayo na tayo mga born again? Di ba hindi? Buti pa pala sila, identified, no? Pero sabi nga po, praise be unto God, we are sealed with the Holy Spirit. Tayo po ay sinelyuhan na ng Banal Espiritu. No, kaya tayo po ay mayroon ng biyayang kaloob na nagmumula po sa ating Panginoong Diyos. Alam at nakikita po ng ating Panginoong Diyos kung sino yung tunay na mananampalataya. Hindi man tayo kilala ng ating mga kamag-anak, hindi man tayo kilala ng ating mga kaibigan, hindi man tayo kilala sa community bilang mga born again, I'm sure, si Lord ang nakakakita at nakakaalam yung ating tunay na pagkatao. And praise be unto God kung tayo ay tunay na mananampalataya. Nakagaya na sinasabi po natin. Kaya mamuhay po tayo ng may pananampalataya. Ipamuhay po natin kung anong pananampalataya na natanggap po natin sa ating Panginoong Diyos. Because we are sealed with the Holy Spirit. Sinelyuhan na po tayo. Tayo po'y pag-aari na po ng ating Panginoong Diyos. Hindi na po itong katawang lupa, hindi na po ito sa atin. Kung tayo po'y nakapag-isa na po sa ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay pag-aari na po ng Diyos. Yung may mga baka po dito, nilalagyan ng selyo, yung kailang mga baka,
salamat nga ngayon dahil ang pagsiselyo ngayon hindi na yung kagaya nung dati na iniinit pa yung ang patawag na yung markings nila, iniinit pa, binagbabaga, saka idadampi sa mga hayop. Pero ngayon may bago na po, no? Cold, po siya, malamig na po, no? Hindi na po mainit, kundi nagyayelo nga pang selyo. At kapag naselyo na po ang isang hayop, yun po yung pag-aari niya. Kahit saan po makarating po yun, makita niya yun, ay akin tong kalabaw na to kasi may selyo ko dito. Kahit na mapunta po yun sa Mindanao, mapunta sa ibang bansa, at pag nakita mo, ay akin to, hayop ko to, kalabaw ko to, baka ko to kasi may selyo ko at kilala ko to. Ganun po yung pagsiselyo din po sa atin ng banal na espiritu. Wala man tayong selyo sa ating mga katawan. No, wag lang po yung wag lang po yung seal ng nung 666. Iba po yun, no? Ito po yung sealed with the Holy Spirit. Alam po ng Diyos yung kanyang selyo. At alam po ng Diyos kung sino yung sa Kanya. Kaya magpasalamat po tayo. Praise be unto God. This spiritual blessing na to, tayo po sinelyuhan ng banal na espiritu na tayo ay sa ating Panginoong Diyos. Ito po ay hindi na po sa atin. Kaya ipagamit po natin ang ating pong katawang lupa para po sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos. God the Spirit sealed us that we may realize the word of truth. Pangalawa po, the Holy Spirit is the promise to those who believe in the gospel. No, hindi po mawawalang saysay ang mga ginagawa po natin ito. No, hindi po mababaliwala yung ating pong pakikinig at pagsasagawa po ng salita ng ating Panginoong Diyos. Napakapalad po ng bawat isa sa atin kung tayo nakapakinig, tumalima, at sumunod sa ipinag-uutos ng ating Panginoong Diyos. Praise be unto God sa spiritual blessing po na ito. Praise be unto God dito sa kaloob na ito na bagay na pangako ng ating Panginoong Diyos nung tayo po ay nakapakinig at tayo ay sumampalataya sa salita po ng ating Panginoong Diyos. The Holy Spirit is the promise to those who believe in the gospel. Ulitin ko po hindi po tayo naligtas dahil tayo ay tumanggap kay Kristo. Tayo po ay naligtas dahil tayo po ay tinanggap ng Diyos. Magkaiba po yun. At dahil nga sa tayo tinanggap ng ating Panginoong Diyos at dahil sa pananampalatayang pinagkaloob din po sa atin, ipinagkaloob na po sa atin itong kaloob na ito na spiritual blessing na pangakong banal na espiritu ang sa atin po. Kaya pamumuhay po natin, hindi po tayo namumuhay para po sa ating mga sarili. Dapat ang ipinapamuhay po natin ay yung buhay na gusto po sa atin ng ating Panginoong Diyos. God is with us. Sumasa atin o sumasa inyo ang Santong Espiritu na pangako ng ating Panginoong Diyos na ipagkakaloob niya o isusugo sa mga tao na sasampalataya kay Kristo. Kaya imposible po na ina-admit natin na namumuhay sa atin ang Santong Espiritu. Kiniklaim natin na tayo ay mga born-again Christian. Kiniklaim natin na tayo mga mananampalataya. Marami nagkiklaim po dyan. Kaya imposible po, napaka-imposible po sa mga tao nagkiklaim nang sila ay mga tunay na Kristiyano, imposible po na magpatuloy sa kasalanan ang isang tunay na mananampalataya. Tandaan po natin yan. Pwede po tayo magkasala at magkakasala tayo from time to time, pero hindi po tayo magpapatuloy sa kasalanan na yan. Dahil yung pangakong banal na Espiritu po, yung ipinagkaloob po sa bawat sa atin nung tayo po ay sumampalataya. Tingnan po ninyo tingnan po yung sequence. Nung tayo po ay makasalanan pa,
tayo po ay nasumpungan ng ating Panginoong Diyos. Natagpuan tayo ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa pakikinig o pangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, tayo nakapakinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Yung salita ng ating Panginoong Diyos po na yon ay ginamit niya po yung means upang tayo po ay bigyan ng tinatawag na pananampalataya. At yung pananampalataya po na nagmumula sa ating Panginoong Diyos through the Holy Spirit, tayo po ay nagkaroon ng kaalaman sa ating mga sarili na tayo ay makasalanan. Tayo ay inudyukan ng Santong Espiritu na sinasabi sa ating mga sarili na ikaw ay makasalanan. Kailangan magsisi at talikuran yan. No, kaya nga po tayo pinagkalooban na ng banal na Espiritu, doon po tayo nagkaroon ng pag-amin sa ating mga sarili na tayo makasalanan. Ano yung tinatawag na repentance? Humingi tayo ng tawad sa ating Panginoong Diyos at nagkaroon tayo ng kaalaman through the Holy Spirit na kailangan natin pagsisihan, talikurin, makasalanan at tanggapin si Jesus bilang ating sariling Diyos at tagapagligtas. That's faith. Na galing pa rin sa Santong Espiritu. At nung tayo po'y sumampalataya kay Kristo, from that moment, yung sinasabi po natin nagre-regenerate po yung gawa ng banal na Espiritu, tayo po ngayon ay pinagkalooban na ng tinatawag na Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Nung ikaw po ay sumampalataya, nanahanap po sa iyo yung Santong Espiritu at mananatili po yan sa bawat po sa atin. Hindi po yan aalis kapag tayo nagkasala. Hindi po yan aalis kapag tayo ay nakagawa hindi maganda. Hindi po yan aalis kapag gusto niya umalis. No. Yung pinagkaloob sa ating Santong Espiritu, mananatili po yan sa atin kung yung po talaga ay tinanggap natin si Jesus bilang ating sariling Diyos at tagapagligtas. Kaya imposible po na umalis ang Santong Espiritu po sa atin. Dahil yan po ay biyayang kaloob po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Free po yan. Meron lang nagbayad. Si Kristo. No? Si Kristo lang po ang nagbayad po ng mga bagay po na yan. No? The Holy Spirit is the promise to those who believe in the gospel. Ito lamang yung mga taong sumampalataya sa mabuting balita ng kaligtasan. Hindi po present ang salvation sa lahat ng tao. Doon lamang po sa mga taong sumampalataya, tumalima doon po sa mabuting balita ng kaligtasan. No? And this pledge is God's guarantee of our final redemption to live with Him forever. No? This pledge is God's guarantee. No, ito nga, banal na Espiritu, ito yung garantiya ng ating Panginoong Diyos na tayo ay makakarating sa ating tamang destinasyon na kasama ng ating Panginoong Diyos magpakailanman. No? And the Holy Spirit is the pledge of our inheritance from God to us. Kaya magpasalamat tayo dahil sa biyayang kalooban nito ng ating Panginoong Diyos na sigurado yung ating kaligtasan, sigurado yung ating bagong buhay na tayo makakasama ng ating Panginoong Diyos doon sa kalangitan. Like ko rin sinasabi na dalawa po ang klase ng buhay na tutunguhin po natin pagkatapos po nating mamatay. Buhay na walang hanggan sa impyerno at buhay na walang hanggan sa langit na kapiling ng ating Panginoong Diyos. Pero may narinig na po ba kayong tao na sinasabi niya, alam ko sa impyerno ako mapupunta. May narinig po ba kayong ganong tao na kiniklaim niya na dahil daw siya ay makasalanan, inamin niya siya ay makasalanan, pero ipinagmamalaki niya pa na siya makasalanan at siya ay mapupunta sa impyerno. Baka hindi po natin alam kung ano ang buhay meron sa impyerno. Baka hindi po natin alam kung anong meron doon sa impyerno at sinasabi mo lang ng ganon para napakadali lang. But praise be unto God
for spiritual blessing in Christ. Dahil ito ay isang biyaya na binigay na po sa atin ng ating Panginoon Diyos, yung ating pong guarantee. Garantisado po. No? Yung ating patutunguhan ay sa kalangitan, kapiling ng ating Panginoong Jesucristo. And the Holy Spirit indwells our life and personally interacts with us. Ito rin yung Santong Espiritu na nagko-convict po sa atin. Nagsasabi sa atin, mali yung ginagawa mo. Pagsisihan mo yung ginagawa mo. Kasalanan yung ginagawa mo. Talikuran mo yung kasalanan na yan. Itigil mo na yung kasalanan na yan. Yan po yung nagsasabi po at the back of our mind. Yan po yung nagko-convict sa atin, Santong Espiritu. Kapag gumagawa po tayo ng kasalanan, tapos wala na po tayong conviction doon sa ginagawa po natin, matakot na po tayo niyan. Kasi wala ng Holy Spirit na nagko-convict sa atin. Wala ng Holy Spirit na nagsasalita sa atin. At ang nakakatakot po nun, baka wala po talaga tayong Holy Spirit. Kaya wala nagko-convict sa atin. Kaya wala na nagpapaalala sa atin sa ating mga kasalanan. Baka wala talaga. Baka sinasabi lang natin na tayo iligtas pero hindi naman pala. Kaya mag-iingat po tayo. But God the Spirit sealed us that we may realize the word of truth. Itong banal na salita, itong salita which is the scripture, ito yung nagsasabi ng mga bagay po na dapat nating gawin. At yung Santong Espiritu po yung nagko-convict po sa atin sa mga bagay po na hindi natin dapat gawin. At nag-approve sa mga bagay na dapat po nating ginagawa. And this pledge of the Holy Spirit is guaranteed that we belong to God. It's a guarantee that we belong to God. Ito yung mayroong garansya na tayo po ay kabilang sa anak ng Diyos. Na tayo kabilang sa anak ng Diyos. Ano sabi sa John 1:12? Basahin ko lang po sa John 1:12 ba? Sabi po dito, para sigurado baka magkamali po ako. Yet to all who received Him, tumanggap kay Jesucristo, to those who believe in His name, sa pangalan ni Jesucristo, He gave the right to become children of God. This pledge or the Holy Spirit is a guarantee that we belong to God. Ito yung mga taong sumampalataya, nanampalataya, naniwala kay Kristo, sila lamang yung mga pinagkalooban na tawaging anak ng Diyos. Kaya yung banal na Espiritu ang nagpapatotoo, gumagarantiya that we belong to God, na tayo ay kabilang sa anak ng Diyos. Kabilang tayo sa kawan ng Diyos. Kabilang tayo doon sa mga tupa ng ating Panginoong Diyos. Hindi po yung kambing, kundi tupa. Kaya praise be unto God. Dito sa spiritual blessing na ito na ipinagkaloob na po sa bawat po sa atin. At kung tayo naman po ay garantisado na kabilang sa anak ng Diyos, na magpasalamat po tayo. Dahil kabilang tayo sa mga iniligtas po ng ating Panginoong Diyos. Kaya nararanasan po natin nararanasan na po natin itong mga spiritual blessing po na ito na ipinagkaloob na po sa bawat sa atin. Kaya dapat po tayong magpasalamat, dapat po tayong magalak. Hindi man tayo nakatanggap ng mga flowers, hindi man tayo nakatanggap ng mga chocolates, pero meron naman po tayong natanggap na hindi kailanman masisira.
Hindi kailanman mawawala, hindi kailanman mananakaw, hindi kailanman malalanta, hindi kailanman matutunaw. Bagkus ito'y magpapatuloy forever and forever. That's the spiritual blessings of our God. Kaya magpasalamat tayo dito sa mga biyayang kaloob po na ito ng ating Panginoong Diyos. No? Ngayon, nalulungkot pa po ba kayo na hindi kayo nakatanggap ng bouquet na may pera? May money bouquet. No? No? Kung papipiliin ka daw, anong gusto mo? Money flower o yung flowers? Tunay na flowers. No? Money flower. Pagka pera talaga, no? Mabilis po tayo sa pag-decide kapag kayo ng pinag-uusapan po. No? Pero salamat no, sa ating Panginoon Diyos dahil pinagkalooban niya tayo ng ganitong biyaya. At nawa, nalaman natin na tayo pala ay may mga biyayang kaloob. No? Bago pa man tayo isinilang, mas lalo po tayong magalak, mas lalo po tayong ma-excite dito sa ating mga pang-araw-araw po na pamuhay. Dahil yan po ay gawain ng tatlong persona po ng ating Panginoong Diyos. It's a work of the triune God. Yan po ang nagpapatotoo na ito nga mga spiritual blessings na to in Christ ay gawa po ng ating Panginoong Diyos. Kaya meron po tayong dahilan para po tayo ay magpuri. Meron po tayong dahilan para tayo po ay magalak dahil po sa mga biyaya pong ito. Kaya wala po sa mga Kristiyano ang nakasimangot. Kundi nakikita mo yung kagalakan po sa kailang mukha dahil sa mga biyayang ito na kaloob po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya wag na po natin isipin yung mga hindi natin natanggap na mga bagay. Wag na po natin isipin kung meron man tayong mga prayers na hindi pa sinasagot ni Lord hanggang ngayon. No? Ang mahalaga po, meron pala tayong mga biyaya, no? Na ipinagkaloob na pala sa atin ng ating Panginoon. Yun po yung pinaka-importanteng bagay na natanggap po ng isang tunay na Kristiyano. Itong mga spiritual blessings po nito na ipinagkaloob po sa bawat sa atin. Kaya wala pong reason para hindi tayo magsaya. No, wala pong reason upang tayo malungkot, kundi tayo po magsaya, magkaroon ng kagalakan because of His grace na patuloy niyang ipinaparanas sa bawat sa atin. No, mag-fail man tayo sa exam, magkasakit man tayo, mawala man tayo ng trabaho, hindi man maging magandang sitwasyon natin sa buhay, no? We have the reason to praise God. Hindi po sa mga material na bagay lang po nakatuon ng ating mga buhay upang hindi magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Kundi magpasalamat tayo dahil sa mga biyayang kaloob po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Bago pa man tayo likhain, bago pa man tayo isilang, ay may mga biyaya na pong nakalaan sa bawat sa atin. Kaya nawa ay patuloy nating pagpasalamat, patuloy nating purihin ang ating Panginoong Diyos. No? Dahil sa Kanyang katapatan, dahil sa Kanyang banal na kapangyarihan na patuloy po nating nararanasan sa lahat ng oras. No? Tayo pong lahat ay pasamandaling manalangin. Tayo po tumayo. We praise you and we thank you, Father God, sa oras na ito. Dahil ikaw ang pumili sa bawat sa amin upang inyo pong iligtas. At salamat sa aming Panginoon Hesukristo na nabayubay doon sa krus na Kalbaryo at sa pamagitan ng kanyang dugo, kami ay nalinis sa aming mga kasalanan. At ito ay pinatutuhanan ng Santong Espiritu na nagkukonvict sa bawat sa amin upang talikuran nga namin ang aming mga kasalanan at makapamuhay kami ng may kabanalan. Salamat, Panginoong Diyos, sa biyayang ito na kaloob mo sa bawat sa amin. Nawa, patuloy naming pahalagahan ng mga bagay na ito. Pahalagahan namin ang ipong pagliligtas sa bawat sa amin. Pahalagahan namin ang aming mga buhay na maging kalugod-lugod sa inyo pong harapan. We thank you, Lord, dahil biniyaan mo kami ng mga ganitong bagay. Itong mga spiritual blessing na ito, Panginoon,
na hindi namin sukat, akalain, hindi namin ma-explain, hindi namin kayang arukin ang iyong kadakilaan at katapatan sa buhay ng iyong mga anak. Kaya salamat, Panginoon, sa mga biyayang ito. At kami nga, Panginoon, ay namamangha na bago mo pa likain ang sanlibutan ito, ay pinakaloob mo na ang mga bagay na ito sa iyong mga anak. We thank you, Lord. We thank you, Lord, sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan, at sa iyong kabanalan. Kaya salamat, Panginoon, sa biyayang ito na patuloy naming nararanasan at mararanasan pa sa mga susunod na panahon. Ako rin, Panginoon, ay patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa gawain sa lugar na ito, Panginoon, na patuloy mong pinahihintulutan. At malaya kami, Panginoon, na kami makapagpuri. Malaya kami makapagbigay sa iyo ng pasasalamat. Malaya kami, Panginoon, na mag-awitan, maideklara ang iyong katapatan at ang iyong kadakilaan. We thank you, Lord, sa mga biyayang ito na patuloy mong ipinagkakaloob sa iyong mga anak. At salamat din, Panginoon, bagay sa anak mo, Panginoon, sa mga kapatid ko na dinako mo sa lugar na ito upang kami nga, Panginoon, na magkaroon ng ganitong fellowship. Lord, alam mo ang mga pinagdaraanan ng bawat isa. Alam mo, Panginoon, ang mga buhay namin. Dahil walang lingid sa iyo, ikaw ay makapangyarihan. Kaya sa iyo ko pinagkakatiwala, Panginoon, ano man ang mga alalahanin ng mga kapatid kong ito. Nawa, patuloy mo nga itong katagpuin, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kapayapaan, tunay na kapayapaan na nagmumula sa iyo. Na ang lahat ng mga bagay na ito ay mapapawi. Ang lahat ng mga bagay na ito ay daraan sa aming mga buhay. Bagkus ang iyong salita ang mananatili at magpapatuloy magpakailanman. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa na mapagtagumpayan anuman ang mga hamon namin sa buhay. Mapagtagumpayan namin, Panginoon, sa pamamagitan ng ipong banal na kapangyarihan anuman ang mga aming kakaharapin sa mga susunod na araw. Nawa, ikaw ang aming Diyos na buhay, ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa upang patuloy nga namin, Panginoon, mapagtagumpayan anuman ang mga kaharapin namin, Panginoon, sa aming pang araw-araw na pamumuhay. Pinagkakatiwala ko rin sa iyo, Panginoon, anuman ang pangangailangan ng iyong mga anak, maging ito man ay sa pinansyal, Lord, patuloy mo ngang i-provide, matustusan anuman ang pangangailangan ng mga anak mo, Panginoon, sa pananalapi. At maging sa mga spiritual namin mga buhay, Lord, patuloy mo nga katagpuin anuman ang aming mga kahinaan. Patuloy mo nga kaming palakasin, Panginoon, spiritually. Patuloy mo nga kaming palakasin, Panginoon, sa pananampalataya upang patuloy nga naming maabot, Panginoon, ang iyong pamantayan, makapamuhay kami na may kabanalan sa iyong harapan. Emotionally, Panginoon, palaguin mo kami, Panginoon. Sa aming mga damdamin, Panginoon, alisin mo nawa, Panginoon, ang maging sensitive ng bawat isa. Turuan mo kami, Panginoon, na matanggap namin, Panginoon, anuman ang mga pagtatama sa amin. Matanggap nawa namin, Panginoon, anuman ang mga bagay na itinutuwid mo sa aming mga buhay. Bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan na nagmumula sa iyo, na matanggap namin ang lahat ng mga bagay ng may kagalakan sa aming mga puso. Kaya pinagkakatiwala ko rin sa iyo, Panginoon, maging ang kalusugan ng bawat isa. Patuloy mo nga kami, Panginoon, palusugin sa pangangatawan. Patuloy mong katagpuin anuman ang pangangailangan, Panginoon, ng aming mga physical bodies, Panginoon, at pagalingin anuman ang sakit na meron kami. Kaya salamat, Panginoon, sa mga biyayang ito at patuloy na bigyan kami ng perseverance, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, at kami naniniwala na ang buhay Kristiyano ay hindi madali. Kaya sa iyo namin ito patuloy na itinataas at pinagkakatiwala dahil kami ay mga mahihinang tao, Panginoon. Mahihina kami, Panginoon, when it comes sa mga temptations, when it comes to trials, when it comes to problems.
Kaya sa'yo namin ito patuloy na itinataas, pinagkakatiwala. Mahina man kami, Panginoon. Salamat dahil meron kaming malakas na Diyos. Kaya sa'yo namin ito itinataas at patuloy ipinagkakatiwala. Nawa katagpuin mo, Panginoon, anuman ang pangangailangan ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa habag at biyaya na patuloy naming natatanggap, nararanasan sa iyo. At salamat din, Panginoon, maging sa lahat ng mga spiritual blessings na ito, Panginoon, na inihanda mo sa bawat isa. We thank you, Lord, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, at sa iyong kabanalan. And to Him who is able to keep you from falling, and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and evermore. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted